Sila pong isang successful businessman, ano po yung maipapayo niyo po sa amin na bilang isang accountant para magkaroon po kami ng idea yung mga gagawin po namin sa maaari maging business namin pagkain. Unang-una, kung kayo magninegosyo, bumanat kayo ng isang lugar o isang mauupahan na magbibigay sa inyo ng negosyo. Kung kayo magninegosyo ng grocery, kailangan sa matawag lugar. Yun ang kailangan. At saka pag-akit naman sa mga customer, yung katapatan mo, huwag kang magpapatuloy ng malaki, yung tama lang, at saka kung tumaas ang paninda, bigyan mo muna sila ng dating presyo. Kung bumaba naman, ibaba mo rin ang presyo. Maging fair sa pag-presyo ng mga paninda. Kung grocery ang negosyo, at yung katapatan, yun lang. Paano po yung pag-accounting po? Paano po ba makakatulong nyo sa business po para kailangan po ba yung necessary po ba yung para mag-check po yung kung paano yung sampu po ng ito? Importante kasi sa tapos ng accounting, pagka lumaki yung negosyo mo, kailangan alam mo nang magpatakbo ng katulad ng mga computer na yan. Hindi kagaya ng araw, hindi kami gumagamit ng computer, puro papilan. Ngayon, tapos na kayo ng buwan, ng pag-aaral nyo, matututuhan yung unti-unti yun. Computer, yung paghawak ng negosyo, paghawak sa tao. Yun ang importante, yung tao mo. Yun ang magbibigay sa'yo. Yun ang tutulong sa'yo sa buhay, yung mga tao mo. Paano po ba kayo nag-utusan din ng business? Paano nyo po nakamit yung kung ano po ba yung meron po ba kayong ginawang inspiration para mag-expire kayo sa opportunity ng business? Mga araw kasi, nakatapos lang ako ng high school. Hindi naman ako makapagnegosyo ng malaki, hanggang grocery lang. Kasi yun lang hindi ako nag-aral ng college. Pero nagpapasalamat din ako dahil hindi ako nag-aral ng college. Dahil dito, natutuhan ko yung pag-negosyo ng kunti-kunti. Sa halimbawa, noon konting kapital, pinauubra namin. Habang nagpapalalago kami, nagtataka ako, yung pinagbibili ng pagsasaka ko, pinupuno ko sa grocery. Grocery ang unang namin, negosyo. Habang may grocery, ginagawa namin nun, naghahalaman pa kami, tandong, kamatis, sitaw, tinatanim ko yun, ginagagdag ko sa puhunan. Sa grocery. Kasi yung pumero ang tinda lang namin, asukal, mantika, bagoong, kamatis, ganyan lang. Unti-unti, puro kami ng sari-sari na, sabon, mga sabon na babango, mga shampoo, puro, hanggang sa talaga na kumpleto yung grocery. Pero ang pinagmulan talaga niya, yung pag-aalaman ko. Dalaga ako ng mga manok. Kaya mapuno na yung grocery, doon nag-umpisa na.
Doon kailangan ng talagang pag may negosyo ka, tapat ka sa customer. Tamang presyo, pagbibigay ng discount sa pagkababa, kung tuwataas naman, bibigay mo ng konti, sa susunod ka na lang babalik. Kaya nakilala kami, dali kayo pinupuntan. Kailangan po talaga ano. Hindi lang po yung sarili niyo po. Hindi lang para kumita ka, yung kumita ka ng malaki ngayon, kinabukasan, hindi. Kailangan talaga panghabang panahon ng pagnegosyo. Hindi lang importante. Ano po ba yung mga sa future ko? Ano po ba yung balak na pagdagdag para o kayo na po pang tulong para improve po? Sa ngayon meron na kami sa Miguel Beer. Improve na lang siya yung talagang tutulong na sa San Miguel na talagang mapalakas niya. Makuha mo yung quota, yun lang po namin sa San Miguel. Nakuha mo quota, lagi mo pinupunta ng customer, lagi mong binabantay yung mga tao mo, baka napapabayaan mo. Ganun lang. Ano po yung mga advantage po na pagkakaroon? Ang advantage namin kami nauna sa pag-negosyo. Kung ngayon papapasok sa San Miguel, nahirap yan. Kung nahirap kumuha ng prangkita, talagang magdadapat sa napakahirap. Kasi nung panahon namin, hindi kailangan magdadakapitan dyan. Pinauutang kami ng San Miguel. Pinauutang kami ng truck, lahat. Puro pa utang yan. Pagkaraan, hindi silang bisip hanggang sa katuloy yan. Ngayon, kailangan mag-tax-up para kumita ka. Yun lang, saka yung mga tao mga importante. Ginagawa yung pinag-uusap ng kumpanya. Lahat ng customer, pinupunta at pinag-uusap. Para po sa last question po, yung mga, meron pong mga katulad niyo pong mga business na medyo nag-change sila sa business nila. Ano po ba yung mga papayo niyo po sa kanila para makabalik sila sa ano ba? Yung parang parang motivate po ulit para sa loob parang Sa halimbawa, mga magulang may negosyo na, sa halimbawa, nagogoma, hardware, nakatapos na kayo ng pag-aaral, tutulong lang kayo doon. Pag-aralin nyo mabuti, ang patikot-tikot. Pagkaraan, kayo na magtutuloy ang negosyo nyo. Kung ikaw naman ordinary, kagaya ko, hindi naman ako magulang ko, magkita ka naman. Magkita ka. Nanay ko naman nagkita nila ng kumakin. Araw. Doon ako nakuha na tawag doon. Naging expire ang tao ko. Mapalago ko yung mga anak buhay ko. Kasi ang magulang ko yung magsasakit. Ang ginawa ko, inipa ko naman ang buhay ko, hindi yung puro saka. Kung man yung nagsasaka nun, nag-grocery kami. Ang negosyo namin, nagbuhat sa grocery. Hindi kagad napunta kami sa ganyang business sa San Miguel Beer. Kasi noon, madaling pumasok sa San Miguel. Hindi pang tindahan. Halos kami talaga nakasapul. Hindi kagaya ngayon, nakita mo naman ng SM, nakita mo ng Walter, nakita mo rin ng yung Mac, yung Kulinan, saka yung Robinson. Napakahirap.
napakahirap na kuntipesa ngayon yan. Kaya kung grocery, mahirap na. Kung ikaw ay lalaki, sa tindaki ng pure gold, kung pwedeng patulog mo. Pero sa grocery ngayon, mahirap. Hindi na. Sa ngayon siguro, nakikita kong negosyo, yung auto supply, yung hardware. Lagi kasi dati yung